Sa isang liblib na sulok ng kagubatan, may isang kubo na itinayo ng matandang henerasyon ng pamilya ni Elias. Sa maliit at payak na tahanang ito, nanirahan si Elias kasama ang kanyang ina at 3 nakababatang kapatid. Lumaki si Elias sa gitna ng hirap at saya. Hindi masagana ang kanilang kabuhayan, ngunit punong-puno ng pagmamahal mula sa kanyang ina, ang bawat sulok ng kanilang simpleng pamumuhay. Si Aling Lilia, ang kanyang ina, ay kilala sa barangay bilang isang mabait at masipag na babae. Nagtatrabaho siya sa palayan ng iba, at kahit kapos sa pagkain, lagi niyang sinisigurong may maihahain para sa kanyang mga anak. Kahit mahirap ang buhay, matatag ang samahan ni na Elias at ng kanyang mga kapatid. Bilang panganay, madalas siyang umaaktong tagapangalaga ng 2 niyang kapatid na babae at bunsong lalaking kapatid. Kapag hindi nagtatabas ng damo o nagtatanim ng gulay, lagi niyang tinuturuan ang mga bata ng iba't ibang kaalaman. Ang pagkakilala sa mga prutas at halamang gamot sa gubat, ang tamang paraan ng pagtatalop ng saging, o ang pagsisid ng mga alimango sa batis. "Kuya, paano ba mahuhuli ang malalaking alimango?" tanong ng bunsong si Nilo. "Dahan-dahan lang dapat, Nilo. Huwag mong hahabulin ng mabilis. Hintayin mo silang lumabas mula sa lungga. Kapag malapit na sila, saka mo sila sunggaban, pero siguraduhin mong nasa likod ng kanilang sipit ang hawak mo." Paliwanag ni Elias habang ipinapakita ang tamang kilos gamit ang kanyang mga kamay. Sa kabila ng masaya nilang samahan, may isang bahagi ng pamilya ni Elias na nagdudulot ng pighati sa kanilang tahanan. Ang kanilang tatay na si Mang Tano. Kilala si Mang Tano sa kanilang lugar bilang taong hindi maaasahan. Mahilig siyang uminom ng lambanog at madalas makita sa sabungan kahit wala na silang pambili ng bigas. Kapag siya'y nasa bahay, kadalasang makikita siyang nakahiga lang sa duyan habang nagpapakawala ng usok mula sa kanyang sigarilyo. "Tano, wala na tayong bigas. Paano naman tayo makakakain bukas?" madalas sabihin ni Aling Lilia habang nagmamakaawang tinutukan si Mang Tano. Ngunit imbes na tumulong, sasagot lamang ito ng, "Mamaya na, Lilia. May oras pa para mag-isip. Relax lang. Hanapan ko ng paraan yan." Habang lumalaki si Elias, mas lalong lumilinaw sa kanya ang kawalang responsibilidad ng kanyang ama. Naiintindihan na niya kung bakit madalas umiiyak sa gabi si Aling Lilia, kung bakit tila siya na ang tumatayong haligi ng tahanan. Bagamat masakit, natutunan niyang tanggapin ang katotohanan. Hindi siya maaaring umasa kay Mang Tano, kaya kahit bata pa siya, nagkusa na siyang magtrabaho. Gumising siya tuwing madaling araw para magtanim sa munting taniman ng kamote sa likod ng kubo. Kapag nahihinog na ang mga bunga, dinadala niya ito sa pamilihan para may pambili ng asin at kaunting bigas. Kapag may natitira pang oras, sinasamahan niya ang kanyang ina sa palayan. Pinapasan ang mabibigat na sako ng palay at natutong gumamit ng araro kahit hindi pa sapat ang lakas ng kanyang katawan. Ang kubo nila ay yari sa pawid at kawayan. Sa likod nito ay may batis na dumadaloy mula sa kabundukan na naging pangunahing pinagkukunan nila ng tubig. Sa araw-araw, nagluluto si Aling Lilia ng kanin sa palayok habang si Elias naman ang naghahanap ng makakain nilang ulam mula sa kagubatan. Mga dahon ng gabi, ligaw na talbos, at kung minsan ay isda mula sa ilog. Minsan, kapag sadyang gipit, nagsasalo-salo na lang sila sa katas ng buko at pinasingawang saging na saba. Ang kubo, kahit maliit, ay puno ng kwento. Bawat haligi nito ay parang imbakan ng lahat ng kanilang hirap at saya. Naroroon ang kawayang higaan kung saan magkatabi ang magkakapatid tuwing gabi. Ang mga duyan na sinulid na halos maubos ang sinulid dahil sa kalumaan. At ang sulok kung saan naglalagay ng inani si Aling Lilia. Kahit mahirap ang buhay, may mga pagkakataon pa rin ng kasiyahan. Tuwing gabi,
Nagkukwentuhan sila ng mga alamat at kwento mula sa matatanda. Sa ilaw ng gasera, nagiging makulay ang bawat gabi nila. Alam mo ba ang kwento ng diwata sa malaking puno? Tanong ni Elias sa kanyang mga kapatid. Sino yung diwata, kuya? Sabik na tanong ng kanyang kapatid na si Linda. Sabi nila, siya raw ang nag-aalaga sa kagubatan. Kapag magalang ka sa kalikasan, bibigyan ka niya ng masaganang ani. Pero kung sisirain mo ang gubat, magagalit siya at parurusahan ka. Sagot ni Elias habang nakangiti. Tumatawa ang mga bata. Nagkakantahan pa minsan sa tapat ng kanilang kubo. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, may pasaning dinadala si Elias na lingid sa kaalaman ng kanyang mga kapatid. Ang kanyang kalagayan sa buhay ay tila na itanim na sa kanyang kalooban bilang aral. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang iyong bahay o kung gaano karami ang iyong pagkain, basta't may tibay ng loob at tiwala sa pamilya, maaari kang maging masaya. Ngunit ang masakit na katotohanan ng kawalan ng suporta mula sa kanyang ama ay tila isang sugat na hindi gumagaling. Tuwing nakikita niyang nagpapahinga si Mang Tano habang siya at ang kanyang inay nagpapakapagod, hindi niya maiwasang tanungin ang kanyang sarili. Kailan ba magiging maayos ang aming buhay? Hanggang kailan ba kami magtitiis ng ganito? Sa kabila ng lahat, nagpatuloy si Elias sa kanyang tungkulin. Ang kubo, ang gubat at ang pamilya niya ang naging sentro ng kanyang mundo. Hindi niya hinayaang maging hadlang ang pagiging sugapa ng kanyang ama. Sa halip, ito'y naging inspirasyon niya upang higit na magsikap, upang higit na magpursigi sa kabila ng mga kahirapan. At sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas ang kanyang loob, mas tumitibay ang kanyang kalooban, at mas lumilinaw sa kanya ang landas na nais niyang tahakin. Isang landas na makakapagbigay sa kanya ng mas magandang buhay, hindi lamang para sa sarili niya, kundi para rin sa mga mahal niya sa buhay. Sa simula, walang malinaw na senyales na aalis si Mang Tano sa kanilang pamilya. Bagamat pabalik-balik siya sa kubo, tila ito'y naging normal na bahagi ng kanilang buhay. May mga pagkakataon na hindi siya umuuwi ng magdamag, baka nasa sabungan o sa inuman sa barangay. Ngunit sa bawat pagbalik niya, kahit nalasing at madalas masungit, nariyan pa rin siya. Kaya't nang magtagal, hindi agad inakala ni Elias na magkakaroon ng mas seryosong pagbabago. Isang araw, habang nagluluto si Aling Lilia ng tanghalian, dumating si Mang Tano na may dalang bote ng lambanog at isang supot ng sitaw mula sa palengke. "O heto, Lilia," sabi ni Mang Tano habang inilalapag ang sitaw sa mesa. "Yan lang kaya kong dalhin ngayon. Pagtiyagaan nyo na." Walang reaksyon si Aling Lilia maliban sa isang mahinang buntong hininga. Alam niyang iyon na ang pinakamabuting maibibigay ni Mang Tano, kaya hindi na siya umimik pa. Pagkaraan ng ilang linggo, napansin ni Elias na lalong naging madalang ang pag-uwi ng kanyang ama. Isang gabi, hindi ito dumating. Lumipas ang isa pang araw, hanggang sa maging 3 araw. Noong una, akala ni Elias, tulad lang ito ng dati. Marahil nasa sabungan na naman si Mang Tano o sa bahay ng kaibigan. Ngunit habang tumatagal, nagsimula siyang kabahan. Nagsimulang magtanong si Elias sa kanyang ina. "Inay, nasaan si tatay? Bakit hindi pa siya umuuwi?" Pero imbes na sagutin ang tanong, yumuko lang si Aling Lilia, hindi makatingin sa kanyang anak. Alam niya sa kanyang puso kung ano ang nangyayari, ngunit hindi niya magawang sabihin ng diretso. Isang araw, habang nagtatabas ng damo si Elias sa bakuran, dumating si Aling Lilia na may bitbit na balita. "Elias, nakarinig ako ng chismis sa bayan. Sabi nila, si Tano daw, sumama sa ibang babae." Mahinang sabi niya. Hindi na nagulat si Elias, ngunit may bigat pa rin sa kanyang dibdib ang mga salitang iyon. "So, iniwan na niya tayo?" tanong niya sa ina. Tumangulang si Aling Lilia. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ng maayos sa kanyang anak ang sitwasyon. Wala siyang magawa kundi tanggapin na iniwan na sila ng kanyang asawa. Pagkalipas ng ilang araw,
Nagising si Elias sa isang tahimik na umaga. Ang inaasahan niyang ingay ng kaldero sa kusina o ang boses ng kanyang mga kapatid ay wala. Lumabas siya ng kubo at napatigil siya sa nakita. Ang kanyang ina at mga kapatid ay wala roon. Sa halip, isang kapirasong papel ang iniwan sa lamesa. Pumunta kami sa bayan, mag-iigib ng tubig sa ilog, babalik din kami. Hindi niya masabi kung bakit tila kakaiba ang pakiramdam niya. Naghintay siya ng ilang oras, ngunit walang bumalik. Ang gabi ay dumating at si Elias ay nanatiling nag-iisa sa kubo. Noong una, inisip niyang baka natagalan lamang ang kanyang ina. Ngunit nang sumapit ang umaga at wala pa ring bumabalik, nagsimula na siyang mag-alala. Nasaan na sila? Bulong niya sa sarili habang tinitingnan ng kaldero na wala ng laman. Pilit niyang inalala kung may nasabi ba ang kanyang ina bago sila umalis. Nang wala siyang maalala, unti-unting pumalit ang kaba at pagkalito. Ano na ang gagawin ko? Tanong niya sa kanyang sarili habang nakaupo sa harap ng kubo. Ilang araw pa ang lumipas at unti-unting naunawaan ni Elias na iniwan na siya. Walang bumalik. Sa bawat araw na nagdaraan, mas lalo siyang nanghina. Hindi lamang dahil sa gutom, kundi dahil sa pag-iisa. Naisip niyang baka bumalik si Mang Tano, ngunit walang senyales ng kanyang ama. Hindi rin siya makapagpunta sa bayan dahil wala siyang lakas at hindi niya alam ang daan. Ang unang gabi na tuluyang naramdaman niya ang gutom ay hindi niya malilimutan. Nasanay siya na kahit papaano, may nalulutong pagkain ang kanyang ina. Ngunit ngayon, kahit anong halongkat niya sa kubo, walang mahanap na makakain. Pati ang inipon niyang mga prutas ay ubos na. Tumungo siya sa batis upang uminom ng tubig, ngunit kahit ito, tila hindi sapat para maibsan ang kanyang gutom. Ano na ang gagawin ko? Muli niyang tanong sa sarili habang nakaupo sa gilid ng batis. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tunay siyang mag-isa sa mundo. Habang lumilipas ang mga araw, natutunan ni Elias na maging maparaan. Inilabas niya ang isang matandang bolo na iniwan ng kanyang lolo. Sinimulan niyang maghanap ng makakain sa paligid. Noong una, kinailangan niyang magtiyaga sa mga ligaw na talbos at maliit na bunga ng puno. Kapag maswerte, nakakahanap siya ng mga saging na saba sa gubat. Ngunit may mga pagkakataon na halos wala siyang makain. Naranasan niyang makatulog na umaasa na bukas ay may mahanap siyang pagkain. Naranasan niya ring magising sa kalagitnaan ng gabi, nanghihina at halos walang lakas upang tumayo. Ngunit kahit mahirap, nagpatuloy siya. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang umaasa. Umaasa siyang balang araw, may babalik upang tulungan siya. Umaasa siyang matutuklasan niya kung bakit siya iniwan. At kahit pagutom at takot ang kanyang nararamdaman, pinilit niyang magpatuloy dahil alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. Ang kubo, na minsang puno ng tawanan at kwentuhan, ngayon ay naging tahimik na saksi sa kanyang pakikibaka upang mabuhay. Sa murang edad, natutunan ni Elias na hindi lahat ng bagay sa mundo ay makakamtan ng madali. Ngunit kahit mag-isa, natutunan niyang lumaban sa simpleng layunin na makaraos sa bawat araw na darating. Ang unang linggo ni Elias sa kubo matapos siyang maiwan mag-isa ay isa sa mga pinakamatitinding pagsubok na naranasan niya sa murang edad. Sa kabila ng kakulangan ng pagkain, tubig at kumpanyang makakatulong, patuloy siyang nagsusumikap upang mabuhay. Sa tuwing tumitilaok ang manok ng gubat sa umaga, ito na ang kanyang hudyat upang simulan ang isang araw ng pakikibaka. Ngunit sa bawat hakbang niya palabas ng kubo, naroon ang kaba at takot, ang tanong kung makakahanap ba siya ng makakain o mabubuhay pa sa darating na gabi. Minsan, habang gumagala siya sa masukal na bahagi ng kagubatan, napansin niyang may mga prutas na nakabitin sa mataas na sanga ng isang puno. Mukhang mabubuhay pa ako, bulong niya sa sarili. Pinilit niyang akyatin ang puno kahit nangangatog na ang kanyang mga binti sa gutom. Kaya ko to, konti na lang,
Pang-uudyok niya sa sarili habang sinisikap niyang abutin ang mga bunga. Ngunit nang umabot siya sa itaas, napansin niyang ang mga prutas ay wala pa sa tamang hinog. Sa halip na panghinaan ng loob, tinandaan niya ang puno at sinabi sa sarili, "Babalikan kita sa tamang panahon." Sa panahong iyon, napansin ni Elias ang iba't ibang hayop na kanyang nakakasalamuha sa gubat. Sa simula, lahat ng ito'y tila mga kalaban para sa kanya. May mga uwak na lumilipad malapit sa kubo, mga daga na nagtatakbuhan sa damuhan tuwing gabi, at minsan may mga ligaw na aso o unggoy na lumalapit sa kubo sa paghahanap ng pagkain. Noong una, kinatatakutan niya ang lahat ng ito. Ngunit habang tumatagal, natutunan niyang obserbahan ang kanilang mga kilos. Napagtanto niya na ang mga hayop na ito ay maaring magturo ng mga bagay na hindi niya alam. Napansin niyang ang mga uwak ay laging nakatambay sa isang bahagi ng gubat kung saan tila may masaganang bunga. Sumunod siya minsan at doon niya natagpuan ang isang puno ng ligaw na bayabas na puno ng hinog na prutas. "Salamat mga uwak," bulong niya habang nilalantakan ng mga bayabas. Habang tumatagal, natutunan ni Elias kung paano magtipid ng lakas. Hindi na siya basta-basta tumatakbo papunta sa kahit anong puno. Sa halip, inaral niya ang ugali ng kagubatan. Ang mga puno na namumunga sa iba't ibang panahon, ang mga halamang nakakain kahit hilaw, at ang mga baging na may taglay na inuming tubig. Isa sa pinakamahalagang tuklas niya ay ang baging na maaaring pagkuna ng tubig. Isang umaga, matapos ang ilang araw na halos walang makain at inumin, nakita niya ang isang mahabang baging na nakabitin sa pagitan ng dalawang punong kahoy. Sinubukan niyang putulin ito gamit ang matandang bolo, at laking gulat niya nang makita niyang tumutulo ang malinaw na likido. "Pwede pala to," sabi niya habang nilalasahan ng tubig. "Hindi man ganito kasarap ang iniinom natin sa bayan, pero sapat na to para mabuhay." Sa pagdaan ng panahon, natutunan ni Elias ang mga pangunahing survival skills na hindi niya akalaing magagamit niya sa gubat. Natutunan niyang gumawa ng bitag para sa mga maliit na hayop tulad ng daga o ibon. Natutunan din niyang gumamit ng mga ligaw na halamang gamot upang gamutin ang mga simpleng sugat. Sa tuwing nakakakita siya ng bago, inaaral niya ito at tinatandaan ang bawat detalye. "Ano kaya ang lasa ng mga dahon na ito? Baka pwedeng igulay," tanong niya sa sarili minsan. Dahan-dahan niyang nilaga ang mga dahon at natuklasan niyang kahit pa ito'y mapakla, nakakatulong ito upang maibsan ang gutom. Unti-unti, naging eksperto siya sa pag-alam kung aling mga halaman ang ligtas kainin at alin ang dapat iwasan. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamalaking aral na natutunan ni Elias ay ang kahalagahan ng pagtitiyaga at pagiging mapanuri. Sa bawat araw na kanyang ginugol sa kabundukan, natutunan niyang magtiwala sa sariling kakayahan. Napagtanto niya na kahit gaano kahirap ang buhay, may paraan para malampasan ang mga pagsubok. Sa gitna ng gubat, natutunan niyang tanggapin ang mga hamon ng may tapang. Ang lahat ng ito ay may dahilan. Madalas niyang sabihin sa sarili, "Ang bawat araw na lumilipas ay isang araw na natutunan ko kung paano maging mas matatag." Hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan, ngunit ang bawat gutom, lamig at takot na naranasan niya ay nagturo sa kanya ng mahalagang aral. Natutunan niyang maging mas malapit sa kalikasan. Natutunan niyang makibagay sa mga hayop. At higit sa lahat, natutunan niyang magtiwala sa sarili niyang kakayahan. Sa murang edad, nalaman ni Elias na hindi lahat ng tao ay magtatagal sa kanyang tabi. Ang gubat, ang lamig ng gabi, at ang kakulangan sa pagkain. Lahat ng ito'y nagpatibay ng kanyang loob. Dahil dito, kahit mag-isa siya, natutunan niyang ang mundo ay puno ng pagkakataon, basta't marunong kang maghanap, magtiwala, at hindi sumuko. Habang patuloy na tumatakbo ang mga araw sa gubat, unti-unting nakasanayan ni Elias ang hirap ng buhay. Sa simula, ang bawat gawain ay parang isang napakalaking hamon.
Ang paghahanap ng pagkain, ang paggawa ng kahit simpleng tirahan mula sa mga sanga at dahon, at ang pagharap sa masungit na panahon. Lahat ng ito ay tila napakabigat sa kanya noong una. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula na siyang makahanap ng ritmo sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Isa sa mga unang bagay na napansin niya ay ang pagbabago sa kanyang katawan. Noong una, madalas siyang madaling mapagod. Ngunit dahil araw-araw niyang hinaharap ang pisikal na hamon ng pag-akyat ng mga puno, pagbubuhat ng mga troso, at paglalakad ng mahabang distansya para makahanap ng pagkain o tubig, unti-unti siyang tumibay. Ang kanyang mga bisig na dati manipis at kulang sa laman ay nagkaroon ng mas malinaw na kalamnan. Ang kanyang binti na noong unay mabilis sumuko sa pagod ay naging mas matatag. Ang pakiramdam ng hapdi sa kanyang mga kalamnan ay naging pamilyar, ngunit sa halip na makaramdam ng pagkadismaya, tinanggap niya ito bilang tanda ng kanyang paglakas. Kapag hindi ko ito gagawin, walang magbibigay sa akin ng pagkain, madalas niyang sinasabi sa sarili. Sa bawat araw na gumising siya, alam niyang kailangan niyang gumawa ng mga hakbang para mabuhay. Kung dati takot siyang humarap sa lamig ng umagang hamog, ngayon ay sanay na siya. Tumayo siya bago pa sumikat ang araw. Sinimulan ang kanyang mga gawain sa tilaok ng mga uwak at hindi tumitigil hanggat hindi natatapos ang araw. Ang disiplina na iyon ay tila umusbong mula sa kawalan ng ibang pagpipilian. Ngunit habang tumatagal, napagtanto niyang ang disiplina ay hindi lamang tungkol sa pagtitiis. Ito ay tungkol din sa pagharap sa mga bagay ng may pananampalataya na kaya niyang lampasan ang mga ito. Ang kawalan ng kagamitan ay nagtulak kay Elias na maging maparaan. Hindi siya pinalad na magkaroon ng mga kasangkapan mula sa bayan. Ang kanyang natatanging ari-arian ay isang lumang bolo na iniwan ng kanyang lolo. Ngunit kahit ito, minsan ay nangangailangan ng pagpukpok ng bato para lamang tumalas. Sa kabila ng lahat, natutunan niyang gumawa ng mga simpleng bagay mula sa kalikasan. Ang mga baging at manipis na sanga ay ginawang tali. Ang mga matibay na kawayan ay ginawang sandata o poste ng maliit na silungan. At ang mga balat ng prutas na dating itinatapon ay ginawang pansamantalang lalagyan ng tubig. Minsan, habang naghahanap siya ng makakain, napadpad siya sa isang lugar na puno ng matataas na damo. Mukhang pwede itong gawing banig, bulong niya sa sarili. Hindi niya iniisip kung magiging komportable ito. Ang mahalaga ay may mahihigaan siya ng mas maayos kaysa sa matigas na lupa. Sa mga pagkakataong ito, natutunan niyang gamitin ang kanyang imahinasyon at mapangahas na pagsusubok upang makabuo ng mga bagay na kailangan niya. Isa pa sa mga kakayahang nahanap ni Elias ay ang tamang paraan ng pagluluto gamit ang limitado niyang mga mapagkukunan. Kung noong unay basta-basta na lang niya iniihaw ang mga makikitang prutas o dahon, ngayon ay natutunan na niyang gawin itong mas maayos. Ang mga nakolekta niyang sanga ay ginamit niyang panggatong. Sa bawat pagsindi ng apoy, natutunan niyang kontrolin ang lakas ng init upang hindi masunog agad ang kanyang pagkain. Napansin niyang mas masarap ang mga ligaw na kamote kapag niluluto ng dahan-dahan. Hindi pala kailangang laging minamadali, bulong niya sa sarili habang pinipihit ang isang piraso ng kamote sa ibabaw ng baga. Sa bawat araw, mas nagiging mahusay siya sa ganitong aspeto. Ang bawat eksperimento ay nagdadala ng bagong kaalaman, at ang bawat tagumpay ay nagbibigay ng bahagyang kaligayahan sa gitna ng kanyang hirap. Habang nagiging mas sanay si Elias sa kanyang kapaligiran, napansin din niya ang pagbabago sa kanyang pag-iisip. Kung dati puro takot at pagdududa ang umiiral sa kanyang isipan, ngayon ay unti-unti nang pumapalit ang tiwala sa sarili. Napagtanto niyang hindi siya helpless. Oo, mahirap, pero bawat araw na lumilipas na siya'y nakakaraos, ay patunay na kaya niyang lampasan ang mga pagsubok. Kung nagawa ko ito kahapon, magagawa ko ulit ito ngayon.
Madalas niyang sabihin tuwing nag-iisa siya sa tabi ng apoy sa gabi. Ang mga simpleng bagay, tulad ng matagumpay na pag-akyat sa puno para kumuha ng bunga o ang paghahanap ng malinis na tubig, ay nagiging mga tagumpay na nagbibigay ng lakas ng loob para magpatuloy. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, mas lumilinaw sa kanya na hindi hadlang ang kawalan ng tulong mula sa ibang tao. Sa halip, natutunan niyang maniwala sa sarili niyang kakayahan. Ang buhay ni Elias sa gubat ay hindi kailanman naging madali. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan niyang hindi lamang mabuhay, kundi matuto rin mula sa bawat karanasan. Ang araw-araw na hamon ay nagbigay sa kanya ng lakas, disiplina at tiwala sa sarili. Ang mga bagay na dati kinatatakutan niya, ngayon ay mga bagay na tinatanggap niya ng buo ang loob. At sa paglalakbay na ito, unti-unti niyang naiintindihan na ang bawat hirap ay may kaakibat na aral. At ang bawat aral ay nagiging pundasyon ng kanyang bagong pagkatao. Sa kabila ng mga taon ng pakikibaka sa gubat, dumating ang araw na nagsimula ng mag-isip si Elias tungkol sa buhay sa labas ng kagubatan. Bagamat sanay na siya sa kalikasan, may bahagi ng kanyang puso na nagtatanong, ano kaya ang mundo sa kabila ng mga puno? Ano ang itsura ng mga tao, ng mga bahay, ng mga pamilihan na minsan lang niyang narinig mula sa kanyang ina? Ngunit may halong takot ang kanyang pananabik. Walang kasiguruhan kung ano ang kanyang mararanasan o kung may makakausap siya. Gayunpaman, nagpa siyang subukan. Isang umaga, bago pa magliwanag ng husto, nagdala siya ng konting baon, ilang prutas at isang binalot na inihaw na kamote. Sinundan niya ang isang lumang daan na minsan niyang napansin habang namimitas ng prutas. Ang landas na ito ay hindi pa niya nasusubukang tahakin ng malayo. Habang naglalakad siya, pakiramdam niya ay unti-unti siyang lumalayo sa mundong nakasanayan niya. Sa bawat hakbang, nadaragdagan ang kanyang kaba. Ngunit kasabay nito ang matinding pagnanasa na makita kung ano ang nasa dulo ng daan. Makalipas ang ilang oras ng paglalakad, natagpuan niya ang kanyang sarili sa gilid ng isang maliit na baryo. Mula sa kanyang taguan sa likod ng mga palumpong, pinagmasdan niya ang mga tao. May mga batang tumatakbo sa kalsada, may mga tindera na nag-aalok ng kanilang paninda, at may mga matandang nakaupo sa bangko na tila nagkukwentuhan. Para kay Elias, ang tanawing ito ay bago at kahanga-hanga. Para siyang nanonood ng isang palabas kung saan ang bawat kilos at tunog ay bago sa kanyang pandinig. Habang nag-iikot-ikot siya, may isang matandang babae na napansin ang kanyang tila nagtatagong presensya. "Hoy bata, sino ka? Anong ginagawa mo dyan?" Tanong ng babae habang hawak ang basket ng gulay. Nagulat si Elias at hindi agad nakasagot. Hinanap niya sa kanyang isipan ang tamang sagot, ngunit dahil matagal na siyang hindi nakikipag-usap sa kahit sino, tila nakalimutan na niya ang tamang mga salita. "Ah, ako po si Elias. Pasensya na po, ngayon lang ako nakapunta sa ganitong lugar." Tugon niya sa medyo nanginginig na tinig. Tinawag ng matanda ang isa pang tindera at sila'y nag-usap sa harap ni Elias. "Parang galing sa bundok ang batang ito," wika ng tindera. "Oo nga, pero mukhang maayos naman. Halika, bata, may gusto ka bang makain?" Tanong ng matanda. Dahil gutom na rin at sabik na makipag-usap, sinundan ni Elias ang dalawang babae papunta sa kanilang pwesto. Doon, binigyan siya ng isang plato ng kanin at nilagang gulay. Habang kumakain, sinimulan siyang tanungin ng mga tao sa paligid. "Taga saan ka ba talaga? May pamilya ka ba? Paano ka nakarating dito?" Sa una, hindi alam ni Elias kung paano sasagutin ang mga tanong. Ngunit sa paglipas ng mga oras, unti-unti niyang naipapaliwanag ang kanyang kalagayan. Kung paano siya lumaki sa isang kubo sa gubat, kung paano niya nalampasan ang mga gutom na gabi, at kung bakit siya napilitang maglakad patungo sa baryo. Nakikinig ang mga tao, at ang ilan ay tila naaawa sa kanyang kalagayan.
Ngunit may ilan ding nagtaka kung paano siya nakaligtas sa ganoong sitwasyon ng mag-isa. "Napakatibay mo, bata. Hindi ko maisip kung paano mo nagawang mabuhay mag-isa," sabi ng matanda. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Elias na hindi na siya nag-iisa sa mundo, na may mga taong handang makinig sa kanyang kwento. Habang nagtatagal siya sa baryo, natuklasan niya ang iba't ibang bagay na hindi niya akalaing umiiral. Natutunan niyang may mga pagkain na hindi niya pa natitikman, tulad ng tinapay na matamis at makinis, o ang mainit na sabaw na may masarap na timpla ng pampalasa. Napansin din niyang maraming bagay na magagamit upang mapadali ang buhay. Mga palayok na mas matibay, mga kahoy na karet na maaaring gamitin sa pagsasaka, at mga tela na mas komportable kaysa sa balat ng puno. Ang bawat bagong bagay ay nagiging bahagi ng kanyang kaalaman, at sa bawat natutunan niya, mas lalong lumalawak ang kanyang pananaw. Isa sa mga pinakamahalagang bagay na nakuha niya mula sa baryo ay ang kakayahang magbasa at magsulat. May isang gurong babae sa baryo na nag-alok na turuan siya. "Kung nais mong matuto, Elias, maaari kang sumama sa klase ng mga bata tuwing umaga," sabi ng guro. Dahil sa kanyang matinding pagnanais na umunlad, agad siyang pumayag. Sa simula, nahirapan siyang unawain ang mga letra. "Ano pong ibig sabihin nito?" tanong niya habang itinuturo ang salitang buhay sa aklat. "Buhay, ito ang mayroon ka ngayon. Ang kakayahang gumalaw, huminga at matuto," paliwanag ng guro. Bagamat hirap, hindi siya sumuko. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas mabilis siyang magbasa. Natutunan din niyang magsulat, at ang bawat titik na kanyang isinusulat ay tila nagbibigay sa kanya ng bagong lakas ng loob. Sa tulong ng mga tao sa baryo, unti-unting naipundar ni Elias ang mga kakayahang dati tila imposible para sa kanya. Sa bawat araw na ginugol niya sa pakikisalamuha, pag-aaral, at pagtuklas ng mga bagong bagay, mas lalong lumalim ang kanyang pangarap. Ngayon, hindi na lamang ang simpleng makaligtas ang kanyang layunin. Bagkus, nais niyang umunlad, matutunan ang mas marami pang bagay, at balang araw ay makatulong din sa iba. Ang baryong yon ay naging unang hakbang niya patungo sa mas malawak na mundo. At sa kabila ng kaba noong una niyang tahaki ng landas palabas ng gubat, ngayon ay may kumpiyansa na siyang harapin ang hinaharap. Lumipas ang ilang taon, at unti-unting naiangat ni Elias ang sarili mula sa lubos na paghihirap. Nagsimula siya sa mga payak na gawain sa baryo, tulad ng pag-aani ng mga gulay, pagtulong sa mga palengke, at pag-aalaga ng mga hayop. Natutunan niyang mag-ipon ng kahit konting pera mula sa kanyang kinikita. Sa simula, parang imposible ang magtabi ng kahit isang kusing. Halos lahat ng kita niya ay napupunta sa pagkain at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit tinuruan siya ng ilang nakatatanda sa baryo kung paano magtipid. "Huwag mo agad gastusin ang lahat ng kinita mo, Elias," sabi ng isang tindero sa kanya. "Kapag may naitabi ka, kahit konti, lalaki din yan balang araw." Isang araw, habang nagde-deliver ng gulay sa bahay ng isang lokal na politiko, nakita niya sa unang pagkakataon ang isang taong halatang may pera at impluwensya. Ang politiko, si Ginoong Sandoval, ay nakaupo sa malawak na hardin ng kanyang bahay, napapalibutan ng magagarang muebles at halaman. Ang isang simpleng hapunan para sa kanya ay mukhang piging na sa paningin ni Elias. Ang kanyang mga bisita ay nakabarong, nag-uusap tungkol sa mga negosyo at proyekto, habang ang mga katulong ay palakad-lakad upang magsilbi ng pagkain. Tumigil si Elias sa tabi ng hardin, hawak ang basket ng gulay, at tahimik na pinanood ang eksena. "Iyan ang buhay na gusto kong makamit," bulong niya sa sarili. Hindi niya maipaliwanag, pero sa pagkakataong iyon, naramdaman niyang may mas malaki pa siyang maaaring marating. Sa tuwing naiisip niya ang kanyang nakaraan, ang mga araw sa gubat, ang pakikibaka sa gutom at lamig, tila nagiging mas malinaw sa kanya na ayaw niyang manatili sa kung ano ang mayroon siya ngayon. Gusto niyang makaalis sa kahirapan.
Gusto niyang magtayo ng sariling bahay, magkaroon ng masaganang pagkain, at higit sa lahat, makapagbigay ng magandang kinabukasan para sa sarili. Kaya't nagpasya siya. Magsisimula siyang mag-ipon ng mas malaki. Unti-unti niyang pinalawak ang kanyang mga trabaho. Bukod sa pagtulong sa mga tindero at pagtatanim, tumanggap siya ng mga karagdagang raket, pag-aalaga ng mga alagang hayop ng mga mayayamang pamilya, pagbabantay ng mga tindahan, at kahit anong makukuhang pagkakakitaan. Hindi niya ininda ang pagod. Ang mahalagay, may kinikita siya. At bawat baryang kanyang natatanggap ay maingat niyang itinabi. Kahit piso-piso lang, lalaki rin ito. Sabi niya sa sarili habang iniipon ang kita sa isang maliit na kahon. Habang nagtatrabaho, napansin ni Elias na maraming tao sa baryo ang nagbabasa ng dyaryo o mga aklat. May mga nagsasabing ang pagbabasa raw ay makakatulong para sa pag-unlad ng isipan. Hindi man siya nakapag-aral ng maayos, naisip niyang subukan. Mayroon ba kayong lumang dyaryo? Tanong niya minsan sa isang tindera. Gusto ko sanang basahin kahit papaano. Binilahan siya ng tindera ng mga luma niyang dyaryo sa murang halaga. Nagsimula si Elias sa mga artikulong hindi pa niya ganap na naiintindihan. Mga balita tungkol sa negosyo, mga kwento ng mga matagumpay na tao, at mga talakayan tungkol sa ekonomiya. Sa unay, mabagal siyang magbasa, ngunit hindi siya sumuko. Bawat salitang kanyang natutunan ay parang bagong pinto na nagbubukas para sa kanya. Napansin ng isa niyang kasamahan sa trabaho, si Mang Temyong, ang kanyang pagbabasa. Elias, mukhang seryoso ka sa mga dyaryo na yan ah. Puna nito habang magkasama silang nagkakarga ng mga gulay. Ano bang hinahanap mo dyan? Hinahanap ko kung paano yumaman, Mang Temyong. Sagot ni Elias ng may ngiti. Balang araw, gusto kong magkaroon ng negosyo. Ayoko ng habang buhay na umaasa lang sa pagtitinda o sa pagtatanim. Gusto ko ring umasenso. Haha, aba bata, mataas ang pangarap mo. Pero maganda yan. Tuloy mo lang. Baka isang araw ikaw na ang mag-aalaga sa akin. Biro ng matanda. Habang patuloy ang kanyang pagbabasa, natuklasan ni Elias ang mga kwento ng mga taong nagsimula sa wala, ngunit nagtagumpay sa negosyo. Napukaw ang interes niya sa mga salaysay ng mga negosyanteng nagtiyaga, nag-ipon, at nagbukas ng mga tindahan o kumpanya. Natutunan niya ang halaga ng diskarte at tamang pagpapasya. Naghahanap pa siya ng mga karagdagang material na mababasa, mga lumang magasin at artikulo na maaari niyang makuha ng mura o libre. Tuwing gabi, pagkatapos ng maghapong trabaho, ilalabas niya ang kanyang kahon ng mga lumang dyaryo at magasin at magbabasa sa ilalim ng ilaw ng lampara. Kaya rin ito, madalas niyang sabihin sa sarili habang binibigkas ang ilang salitang nahihirapan pa siyang unawain. Sa paglipas ng panahon, unti-unting lumalim ang kanyang kaalaman. Natutunan niya ang konsepto ng puhunan, kita, at pagpapalago ng negosyo. Naunawaan niya kung bakit mahalaga ang disiplina sa paghawak ng pera, ang pagiging matiyaga sa paghahanap ng mga oportunidad, at ang pagiging maingat sa bawat desisyon. Minsan, napapangiti siya habang binabasa ang isang artikulo. Ito pala ang sikreto. Hindi kailangang maging magaling agad. Kailangan lang maging matiyaga at magaling magplano. Sa pagtagal, nakita ni Elias ang unti-unting bunga ng kanyang pagsisikap. Mas lumawak ang kanyang mga oportunidad. Mas maraming tao ang nagtitiwala sa kanya. At mas madalas niyang nararamdaman ang kumpiyansa sa kanyang sariling kakayahan. Unti-unti, nahuhubog ang isang bagong Elias. Isang tao na hindi lamang handang magsumikap, kundi handang matuto, umunlad, at magtagumpay. Habang patuloy na umiikot sa baryo at nag-iipon si Elias ng mga ideya mula sa kanyang pagbabasa, hindi niya akalaing may isang tao palang tahimik na nakakapansin sa kanyang pagsusumikap. Isang araw, habang nagbababa ng mga gulay sa maliit na tindahan sa palengke, nilapitan siya ng isang lalaking matanda na nakaupo sa gilid ng tindahan. Ang lalaking ito,
Si Don Vicente ay kilalang negosyante na may malawak na mga lupain at negosyo sa bayan. Bagamat retirado na sa karamihan ng kanyang aktibong negosyo, kilala pa rin si Don Vicente sa pagbibigay ng payo at inspirasyon sa mga taong gustong umasenso. "Bata, anong pangalan mo?" tanong ni Don Vicente habang pinupunasan ang kanyang salamin. "Elias po, Ginoo," sagot ni Elias. Iniwasan ang kanyang mga mata. Hindi sanay si Elias na kausapin ng isang tao na kilalang maimpluwensya. Ilang beses nakitang nagbubuhat ng mga gulay dito. Tuwing umaga, nandyan ka. Tuwing hapon, nandyan ka rin. Wala ka bang ibang ginagawa bukod sa pagtatrabaho? Patuloy na tanong ng matanda. Nagtitinda rin po ako kung minsan. Pero kadalasan po, naghahanap ako ng ibang paraan para kumita. Nagbabasa rin po ako ng mga dyaryo at magasin para may matutunan. Maingat na sagot ni Elias. "Magandang bagay yan, bata. Kakaunti lang ang gumagawa ng ganyang klaseng pagsisikap," sabi ni Don Vicente habang inabot ang isang luma ngunit maayos na kwaderno mula sa kanyang bag. "Ito, subukan mong basahin to. Puno yan ng mga payo ko tungkol sa negosyo. Baka makatulong." Nang tanggapin ni Elias ang kwaderno, naramdaman niyang tila binigyan siya ng isang piraso ng kayamanan. Kinagabihan, binasa niya ang bawat pahina nito sa ilalim ng mahinang liwanag ng kanyang lampara. Punong-puno ito ng mga payo, prinsipyo, at mga simpleng hakbang kung paano magsimula ng negosyo. Isa sa mga bagay na tumatak sa kanya ay ang isinulat ni Don Vicente. Ang mahalaga ay hindi kung gaano kalaki ang simula mo. Ang mahalaga ay may simula ka. Sa mga salitang iyon, napagtanto ni Elias na hindi niya kailangang maghintay ng malaking puhunan para magsimula. Ang importante ay gawin niya ang unang hakbang. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan ni Elias ang kanyang maliit na negosyo. Gamit ang ipon niya mula sa mga raket sa baryo, bumili siya ng ilang sako ng bigas at kaunting gulay mula sa ibang bayan. Sa isang maliit na sulok ng palengke, nagtayo siya ng isang simpleng pwesto. Ang kanyang unang layunin, magtinda ng sariwang bigas at gulay sa abot kayang presyo. "Elias, sigurado ka ba sa gagawin mo?" tanong ng kanyang kaibigan na si Mang Temyong. "Oo, Mang Temyong. Hindi ko malalaman kung hindi ko susubukan. Kung pumalpak, may matutunan ako. Pero kung magtagumpay, mas lalo akong lalakas," sagot ni Elias na may ngiti sa labi. Sa simula, hindi naging madali ang negosyo ni Elias. Hindi agad lumakas ang benta. Kadalasan, umuuwi siyang kaunti lang ang naibenta sa buong maghapon. Ngunit imbes na sumuko, inalala niya ang isa pang payo ni Don Vicente. Ang tagumpay ay hindi dumarating sa unang subok. Dumating ito kapag handa kang ulit-ulitin ang subok hanggang makuha mo ang tamang diskarte. Tuwing gabi, binabalikan niya ang mga naging araw ng pagtitinda. Tinitingnan niya kung aling mga gulay ang madaling maubos, kung aling oras ang pinakamaraming bumibili, at kung sino ang mga regular na parokyano. Sa tulong ng pagsusuri at pagtitiyaga, unti-unting dumami ang kanyang benta. Minsan, dumalaw si Don Vicente sa kanyang pwesto. "Elias, kumusta na ang negosyo mo?" tanong nito habang tinitingnan ang kanyang mga paninda. "Don Vicente, hindi pa po ganoon kalaki ang kita, pero unti-unti pong tumataas. Salamat po sa payo ninyo." "Maganda yan. Tandaan mo, ang negosyo ay parang pagtatanim. Kailangan mong alagaan araw-araw. Sa tamang pag-aalaga, darating din ang ani," sabi ni Don Vicente na tila isang guro sa harap ng kanyang mag-aaral. Habang tumatagal, hindi lang benta ang lumalago kay Elias, pati ang kanyang kaalaman. Sa tuwing may oras siya, binabasa niya ulit ang mga notes mula sa kwaderno ni Don Vicente. Napansin niyang maraming mga prinsipyo sa negosyo ang nakaugat sa disiplina at tamang pagtrato sa tao. Natutunan niyang pahalagahan ang kanyang mga customer. Natutunan niyang makipag-usap ng maayos, makinig sa kanilang hinaing,
at tumugon sa kanilang pangangailangan. Sa halip na basta lang magbenta, nagbigay siya ng halaga sa bawat transaksyon. Baka ho gusto niyo pong subukan ng gulay na ito? Maganda ho to para sa inyong nilaga. Madalas niyang sabihin sa kanyang mga mamimili. Sa loob lamang ng isang taon, ang maliit na pwesto ni Elias ay naging tanyag sa palengke. Ang dati ilang sako ng bigas ay naging 10. At ang dating kaunting gulay ay ngayon ay mas maraming uri. Ang mga parokyano niya ay nagiging suki. At ang suki nagdadala pa ng mga bagong customer. Hindi nagtagal, nakapagpundar si Elias ng mas maayos na pwesto at mas malaking supply. Ang mga munting tagumpay na ito ang nagpatibay ng kanyang loob. Ngunit higit pa sa kita, ang pinakaimportanteng nakuha niya ay ang tiwala sa sarili. Ngayon, alam niyang kaya niyang magpatuloy, kaya niyang mag-ambisyon ng mas mataas, at kaya niyang harapin ang mas malalaking hamon. Sa bawat aral na natutunan niya mula kay Don Vicente at sa bawat pagsubok na nalampasan niya, mas lalong tumibay ang pundasyon ng kanyang bagong buhay. Sa paglipas ng ilang taon, lumago ng husto ang maliit na negosyo ni Elias. Ang kanyang simpleng pwesto sa palengke ay nagkaroon na ng sariling bodega at hindi nagtagal, nakapagpatayo na rin siya ng mas malaki at maayos na tindahan. Hindi na lamang mga suki sa palengke ang kanyang mga parokyano. Dumami na rin ang mga negosyante mula sa kalapit na bayan na bumibili ng kanyang paninda. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, ramdam pa rin ni Elias na may mas malaki pang pwedeng marating ang kanyang negosyo. Gusto niyang palawakin pa ito, hindi lamang sa bayan o sa rehiyon, kundi hanggang sa ibang bansa. Isang araw, habang nag-aayos ng kanyang mga dokumento sa opisina, kinausap siya ng kanyang matagal ng katiwala, si Mang Temyong. Elias, mukhang hindi ka mapakali ngayon ha. Anong iniisip mo? Temyong, iniisip ko kung paano ko madadala itong negosyo natin sa mas mataas na antas. Ang dami kong ideya, pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Gusto kong magkaroon ng mas malalaking bodega, mas maraming delivery truck, at makapag-export ng mga produkto sa ibang bansa. Sagot ni Elias habang iniikot sa kanyang kamay ang isang ballpen. Kung ganon, bakit hindi mo subukang kumuha ng partners o investors? Malaki na ang tiwala ng mga tao sa iyo. Sigurado akong maraming mag-i-invest sa iyo kung ipapakita mo sa kanila kung gaano katibay ang vision mo. Mungkahi ni Mang Temyong. Naging gabay ang payong ito para kay Elias. Nagpa siya siyang maghanap ng mga taong makakatulong sa kanya upang maisakatuparan ang kanyang mga pangarap. Naghanda siya ng isang maayos na proposal. Sa tulong ng ilang kaibigan at kakilala na natutunan niyang pahalagahan mula sa mga taon ng pakikisalamuha, nakipag-meeting siya sa ilang potential investors. Sa bawat pagtatanghal ng kanyang plano, ipinakita niya ang kanyang mga naabot, mula sa simpleng tindahan hanggang sa malawak na network ng mga supplier at customers. Pero higit sa lahat, binigyang diin niya ang kanyang pangarap na gawing pandaigdigan ang kanyang negosyo. Ang gusto ko lang naman ay makapagbigay ng mas maraming trabaho sa ating mga kababayan at maipakita sa ibang bansa na kaya rin nating mga Pilipino na magtagumpay sa negosyo. Paliwanag ni Elias sa isa sa kanyang mga investors. Sa kabila ng kanyang sipag at determinasyon, hindi lahat ng meeting ay naging matagumpay. May mga nagsabing masyado siyang ambisyoso. May mga tumanggi dahil sa takot na baka malugi ang kanilang pera. Elias, maayos ang plano mo, pero hindi ako sigurado kung handa akong maglagay ng malaking kapital sa proyektong yan. Baka hindi kayanin ng kumpanya mo ang ganitong kalaking expansion, sabi ng isang negosyanteng nakausap niya. Bagamat masakit tanggapin, tinanggap ni Elias ang kanilang desisyon at patuloy pa rin siyang naghanap ng iba pang maaaring tumulong. Ang mga pagtanggi at pagkabigo ay hindi naging dahilan para siya'y huminto. Bawat rejection ay tinuring niyang oportunidad upang pagandahin pa ang kanyang plano. Kailangan ko sigurong mas ayusin ang financial projections ko. Baka hindi nila nakikita kung gaano katibay ang plano ko.
bulong niya sa sarili habang muling inayos ang kanyang proposal. Sa kalaunan, nakahanap siya ng ilang investors na naniwala sa kanyang kakayahan at layunin. Sa tulong ng bagong kapital, naipatayo niya ang kanyang unang malaking bodega, nakabili ng mga bagong sasakyan, at nagsimula na siyang mag-export ng produkto sa kalapit na bansa. Ngunit sa pagsikat ng kanyang negosyo, dumating din ang mas matitinding hamon. Ang pagpasok sa pandaigdigang merkado ay hindi kasing dali ng inaakala niya. Nakaranas siya ng delay sa shipping, nagkaroon ng issue sa quality control, at minsan pa'y nabaon siya sa utang dahil sa maling desisyon. Isang beses, habang nasa opisina, dumating ang kanyang finance manager, si Aling Berta, na may mabigat na balita. Elias, mukhang malaki ang lugi natin sa shipment na ito. Ang daming hindi dumating sa oras. Yung mga customers sa abroad, nagre-reklamo na. Sabi ni Aling Berta habang iniabot ang isang stack ng papeles. Huwag kang mag-alala, Berta. Ayusin natin to. Kailangang kausapin natin ang shipping company at makahanap ng solusyon. Hindi tayo pwedeng tumigil ngayon. Sagot ni Elias, pilit na pinapanatili ang kanyang kumpiyansa. Pinagsikapan niyang ayusin ang lahat ng problema, kahit paminsan ay halos nawawalan na siya ng pag-asa. Bawat araw ay parang laban sa isang napakalaking bagyo. Ngunit sa halip na magtago, hinarap niya ito ng buong tapang. Patuloy niyang kinakausap ang kanyang mga tauhan. Pinatitibay ang kanilang loob at sinisigurong alam nilang bahagi sila ng mas malaking misyon. Tandaan niyo, hindi lang negosyo ang ginagawa natin. Tinutulungan din natin ang maraming tao. Kaya hindi tayo pwedeng sumuko, madalas niyang ipaalala sa kanyang mga empleyado. Sa kabila ng mga hamon, unti-unting napansin ang epekto ng kanyang pagsisikap. Naging mas maayos ang kanyang mga proseso at ang mga naunang problema sa shipping at quality ay natugunan. Nagsimulang makilala ang kanyang brand sa ibang bansa. Sa bawat bansang nakakarating ang kanyang produkto, nagiging mas matatag ang pangalan ng kanyang kumpanya. Hindi nagtagal, nakuha niya ang tiwala ng mas malalaking partners. Nagsimula siyang maglagay ng mga opisina at warehouse sa iba't ibang bahagi ng Asia at maging sa Europa. Ngayon, ang kumpanyang sinimulan niya mula sa isang maliit na pwesto sa palengke ay kilala na sa iba't ibang parte ng mundo. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, nanatiling mapagkumbaba si Elias. Lagi niyang sinasabi sa kanyang mga empleyado at sa mga bagong negosyanteng humihingi ng payo. Hindi mahalaga kung gaano kaliit ang simula mo. Ang mahalaga ay alam mo kung saan mo gustong makarating at handa kang harapin ang kahit anong pagsubok para makarating doon. Habang lalo pang umangat ang kumpanya ni Elias, at unti-unting nakilala sa iba't ibang bahagi ng mundo, hindi na maiwasang dumami rin ang mga taong nainggit sa kanyang tagumpay. Mula sa simpleng negosyante sa baryo, naging pangalan siya sa industriya. At ito ang nagdala ng maraming atensyon, pati na rin ng mga taong nais siyang pabagsakin. Isa sa mga naunang problema ni Elias ay nagmula sa isa niyang dating kasosyo, si Marlon, na dating tagapamahala ng isa sa mga lumang bodega niya. Noong una, maganda ang relasyon nila. Si Marlon ang isa sa mga unang tumulong kay Elias noong nagsisimula pa lang siya ng kanyang negosyo. Ngunit habang lumalago ang kumpanya, nagsimulang makaramdam ng inggit si Marlon. Elias, hindi ko na maintindihan kung bakit mas malaki na ang kita mo samantalang pareho lang naman tayong nagsimula dito. Minsan nitong sinabi sa kanya. Marlon, hindi ito tungkol sa kung sino ang nauna o sino ang mas mayaman. Ang mahalaga, pareho nating pinaghirapan ang mga nakuha natin. Sagot ni Elias, pilit na pinalulubag ang loob ng dating kasosyo. Ngunit kalaunan, napag-alaman ni Elias na nagkaroon ng mga transaksyon si Marlon sa likod ng kanyang kumpanya. Ginamit ni Marlon ang pangalan ni Elias upang makakuha ng personal na kita mula sa mga supplier. Nang kumprontahin ito ni Elias, imbes na magsorry, mas lumala ang galit ni Marlon. Elias, sa tingin mo ikaw lang ang may karapatang yumaman?
Huwag kang magmalinis. Sigaw ni Marlon. Marlon, hindi ito tungkol sa pera. Pinagtaksilan mo ang tiwala ko. Alam mo kung gaano ko pinahalagahan ang samahan natin. Pero ginawa mo pa rin yan. Kailangan ko itong itama. Tugon ni Elias. Dahil sa insidenteng iyon, kinailangan ni Elias na putulin ang relasyon kay Marlon at magsimula ng legal na proseso upang maibalik ang reputasyon ng kanyang kumpanya. Ngunit hindi dito natapos ang kanyang problema. Ilang dating empleyado na natanggal sa trabaho ang nagsimulang magpakalat ng maling impormasyon tungkol sa kanya. Sinabi ng ilan na si Elias daw ay sangkot sa mga iligal na gawain, na ang kanyang tagumpay ay hindi malinis. Isang umaga, nakatanggap siya ng tawag mula sa isa sa kanyang abogado. Sir Elias, may isang bagong article sa internet na nagsasabing ikaw daw ay sangkot sa smuggling. Wala itong ebidensya, pero mabilis itong kumakalat. Sabi ng abogado. Smuggling? Saan nila nakuha ang ideyang yan? Tanong ni Elias, halatang naiirita. Walang malinaw na source. Mukhang gawa-gawa lang, pero alam mo naman ang epekto ng chismis lalo na sa social media. Paliwanag ng abogado. Okay, salamat sa abiso. Aayusin natin ito. Hindi ako papayag na sirain ng maling impormasyon ang pangalan ko. Sagot ni Elias. Agad na kinontak ni Elias ang kanyang public relations team at mga legal na eksperto. Sa halip na magpadala sa emosyon, maingat nilang binalangkas ang isang opisyal na pahayag. Pinili nilang maging transparent. Naglabas sila ng mga dokumento at mga ulat upang patunayang malinis ang operasyon ng kanilang kumpanya. Sa bawat akusasyong lumabas, sinagot nila ito ng maayos at may ebidensya. Unti-unting napawi ang mga maling paratang at sa halip, lalo pang napansin ang pagiging bukas at tapat ng kumpanya ni Elias. Ngunit habang nagkakaroon ng linaw ang mga issue, may mga panibagong hamon na dumating. May ilang opisyal sa gobyerno na tila gustong samantalahin ang kanyang tagumpay. Sinubukan nilang hingan siya ng suhol, kapalit ng mas mabilis na proseso para sa kanyang mga lisensya at permit. Isang opisyal ang personal na dumalaw sa kanyang opisina. Alam mo, Elias, maganda ang takbo ng negosyo mo. Pero alam mo rin siguro na maraming gustong maging bahagi ng tagumpay mo. Baka naman pwede kang magbigay ng tulong para mapabilis ang mga papeles mo, sabi ng opisyal. Pasensya na ho, pero hindi ako nagbibigay ng lagay. Ginagawa namin ang lahat ng bagay ng legal at gusto kong manatiling ganun. Sagot ni Elias ng may paninindigan. Baka mapatagal ang proseso ng mga papeles mo kung ganon, banta ng opisyal bago umalis. Sa kabila ng banta, nanindigan si Elias sa kanyang prinsipyo. Alam niyang magiging mas mahirap ang proseso, pero handa siyang harapin ang anumang delay kung ito ang paraan para mapanatili ang malinis na reputasyon ng kanyang negosyo. Ang pinakamatindi sa lahat ng hamon ay nang makasuhan si Elias ng isang malaking supplier sa banyagang bansa. Inakusahan siya ng breach of contract dahil sa isang shipment na na-delay. Ang kaso ay halos naging dahilan para maipit ang kanyang buong negosyo. Naging headline ito sa maraming pahayagan. Ano na naman to, Elias? Tanong ng kanyang head lawyer na si Attorney Rivera habang hawak ang isang bundle ng dokumento. Nagkamali tayo sa initial agreement. Hindi ko napansin ang isang provision sa kontrata nila. Sagot ni Elias, halatang abala at pagod. Pwede nating labanan to, pero kailangan natin ng matibay na ebidensya. Siguraduhin mong lahat ng dokumento, lahat ng emails at records ay nasa ayos. Sabi ni Attorney Rivera, gawin mo na lahat ng kailangang gawin. Hindi ako magpapatalo sa kasong ito. Alam kong wala tayong ginawang mali. Sagot ni Elias. Matapos ang mahaba at mabusising legal na proseso, napatunayan sa korte na walang kasalanan ang kumpanya ni Elias. Pinawalang sala siya at nagkaroon pa ng utos na bayaran siya ng danyos dahil sa perwisyong idinulot ng maling akusasyon. Ang pagkapanalong iyon ay nagbigay ng mas matibay na kumpiyansa hindi lamang kay Elias, kundi pati na rin sa kanyang mga tauhan at kasosyo.
Bagamat marami ang nagtangkang sirain ang pangalan niya, nagawa ni Elias na lampasan ang bawat pagsubok sa pamamagitan ng katapatan, pagsusumikap, at matibay na prinsipyo. Hindi lamang niya na ipagtanggol ang kanyang kumpanya. Mas lalo pa niyang napatunayan na ang tagumpay ay hindi lamang nakukuha sa talino at diskarte, kundi sa paninindigan at integridad sa harap ng mga pagsubok. Sa kabila ng lahat ng tagumpay na naranasan ni Elias sa loob ng mahigit 2 dekada, hindi niya lubos na maiwasan ang muling maalala ang pinagmulan niya. Sa bawat hakbang ng pag-akyat niya sa corporate ladder, sa bawat kasunduan sa malalaking negosyante, palaging bumabalik sa kanyang isipan ang kubo sa gilid ng gubat. Madalas niyang tanungin ang sarili, paano kaya kung hindi ako iniwan ng tatay ko? Paano kung hindi ako naiwang mag-isa noon? Ano kaya ang buhay ko ngayon? Habang lalo pang lumalawak ang saklaw ng kanyang negosyo at lalo pa siyang napapalapit sa mga tinuturing na elite ng lipunan, parang mas lalo niyang nararamdaman ang agwat sa kung sino siya noon at kung sino siya ngayon. Hanggang sa dumating ang araw na nagpasya siyang bumalik. Hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili niya. Gusto niyang harapin ang mga anino ng nakaraan at gusto niyang makita kung ano na ang anyo ng kubong minsang naging tahanan niya. Sir Elias, sigurado po ba kayo sa plano ninyo? Tanong ng kanyang personal assistant habang inaayos ang mga papeles para sa isang malakihang deal. Oo, Tony. Pansamantalang isantabi natin ang lahat ng ito. Isang araw lang naman, sagot ni Elias. Ngunit alam ni Elias na hindi lang ito basta isang araw. Alam niyang ito ang araw na magbabago ang pananaw niya sa lahat. Sa pagsapit ng umaga, sumakay siya ng kanyang simpleng sasakyan. Sinadya niyang huwag gumamit ng mga mamahaling kotse o ng alalay. Gusto niyang bumalik sa lugar na iyon bilang Elias na lumaki roon, hindi bilang Elias na bilyonaryo. Ang daan papunta sa gubat ay pamilyar pa rin, bagamat mas maayos na ang mga kalsada ngayon. Habang papalapit siya sa lugar, nararamdaman niyang bumibigat ang dibdib niya. Parang bigla siyang binalikan ng lahat ng takot, sakit, at pagod na naranasan niya noon. Pagdating sa gilid ng gubat, pumarada siya sa tabi ng daan at naglakad ng mag-isa. Iilang hakbang lang, natanaw na niya ang kubo. Nakatayo pa rin ito, bagamat lumang-luma na. Halos natatakpan na ito ng mga baging at damo. Ang pinto, na minsang tumutunog sa bawat bukas at sara, ay nakaawang na, at ang bubong ay halos gumuho na. Parang bumalik siya sa murang edad. Ang batang si Elias, na nakaupo sa harap ng kubo, naghihintay sa kanyang pamilya na hindi kailanman bumalik. Lumapit siya at humawak sa haligi. Ganito na ba kaluma ito? Parang kahapon lang? Bulong niya sa sarili. Pumasok siya sa loob at nakita ang mga lumang gamit. Ang dating bangko, ang kaldero na kinakalawang na, at ang duyang minsang naging lugar ng kanilang tawanan at kantahan. Parang naririnig pa rin niya ang boses ng kanyang mga kapatid, ang tawag ng kanyang ina, at ang masangsang na usok ng sigarilyo ng kanyang ama. Hindi niya napigilang mapaupo sa sahig at ipikit ang mga mata. Habang nagbabalik tanaw, naalala niya ang mga araw ng gutom, ang takot sa dilim ng gabi, at ang pakiramdam ng pagiging nag-iisa. Ngunit kasabay nito, naalala rin niya ang tapang na kanyang natutunan, ang kakayahang tumayo sa sarili niyang mga paa, at ang disiplina na daladala niya hanggang ngayon. Hindi pala ako mabubuo kung hindi dahil dito. Bulong niya, pilit nilalabanan ng luha na nagbabadyang tumulo. Bigla niyang narinig ang mga yapak mula sa labas. Napatigil siya at mabilis na tumayo. Sa pintuan, natanaw niya ang isang matandang lalaki, payat at may mahabang buhok na halos kulay pilak na. Kahit lumipas na ang maraming taon, hindi niya maitatangging ang kanyang ama ang nakikita niya. Elias, mahinang sabi ng matanda, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Tatay? Sagot ni Elias, halatang nahihirapan sa kanyang damdamin. Oo anak,
Ako nga, akala ko hindi na kita makikita ulit. Hindi sumagot si Elias. Tinitigan niya ang kanyang ama mula ulo hanggang paa. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Galit ba? Lungkot? Pagkalito? Lahat ng emosyong matagal niyang tinago, biglang bumaliktad sa kanya. Lumapit ang kanyang ama, humakbang papalapit sa loob ng kubo. Elias, alam kong mahirap paniwalaan, pero bumalik ako dito ilang taon na ang nakalipas. Hindi ko na alam kung paano haharapin ang lahat. Marami akong pagkakamali. Alam kong iniwan kita. Alam kong iniwan ko kayong lahat. At araw-araw, pinagsisisihan ko yun. Sabi ng kanyang ama, tila nababasag ang boses sa bawat salitang sinasabi. Nagpigil si Elias ng emosyon. Tay, bakit mo kami iniwan noon? Alam mo bang lahat ng hirap na pinagdaanan ko dahil sa ginawa mo? Tumungo ang kanyang ama. Alam ko anak, wala akong maidadahilan. Nagpatalo ako sa sarili kong kahinaan, sa bisyo, sa galit, sa sarili kong takot. Pero iniwanan ko kayo ng walang kasiguraduhan. Mali yun, Elias. Napakalaking pagkakamali. At kung kaya ko lang baguhin ang nakaraan, hindi mo na mababago yun. Putol ni Elias, na sa wakas ay hindi na mapigilan ang pagkatalo sa kanyang damdamin. Kahit ilang sorry pa, hindi mo na maibabalik ang mga taon. Pero nandito na tayo ngayon. Anong gagawin natin ngayon? Tumayo ang kanyang ama sa harap niya. Pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Anak, hindi ko alam kung anong gagawin natin. Pero gusto kong magbago. Gusto kong makabawi. Patawad, Elias. Alam kong kulang to. Pero ito lang ang kaya kong ialok sa iyo ngayon. Tahimik na tumitig si Elias sa kanyang ama. Hindi niya alam kung tatanggapin ang paghingi ng tawad, ngunit nararamdaman niyang ito na ang simula ng isang bagay. Isang bagay na matagal na niyang iniwasan, ngunit kailangan niyang harapin. Simulan natin sa ngayon, Tay? Sagot niya sa wakas, habang nararamdaman ang bigat sa dibdib na unti-unting gumagaan. Sa kabila ng napakaraming abala sa negosyo at mga hamon sa buhay, may bahagi pa rin kay Elias na tila hungkag. Matagumpay na siya, maraming tao ang humahanga sa kanya, ngunit pagdating sa usapin ng personal na buhay, tila may kulang. Hanggang isang araw, sa gitna ng kanyang abalang schedule, may isang babae siyang nakilala sa isang charity event. Hindi iyon ang karaniwang lugar kung saan inaasahan niyang makakahanap ng bagong inspirasyon. Pero dito nagsimula ang kwento ni na Elias at Andrea. Si Andrea ay isang simpleng guro sa pampublikong paaralan na nasa event upang tulungan ang mga batang nangangailangan ng kagamitan sa eskwela. Nang makita ni Elias si Andrea sa unang pagkakataon, hindi niya maipaliwanag kung bakit napako ang kanyang tingin. May kakaibang ganda at kabaitan na tila nagmumula sa natural na halina ng babae. Hindi siya yung tipong nakasuot ng mamahaling damit o alahas. Sa halip, isang simpleng blusa at palda lamang ang suot nito. Pero ang ngiti niya, ang paraan ng pag-aabot ng mga notebook at lapis sa mga bata, ang pagtitiyaga niyang makipag-usap sa bawat magulang na dumating. Lahat ng iyon ay tumatak sa isip ni Elias. Magandang araw, bati ni Elias habang naglalapit siya. Magandang araw rin, sagot ni Andrea, sabay ngiti. Bilang isang guro, siguro sanay na sanay ka na sa ganitong klaseng trabaho, sabi ni Elias. Araw-araw na po kaming gumagawa ng ganito. Pero kapag nakikita mong may natutulungan ka, parang hindi trabaho, kundi misyon, sagot ni Andrea habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Sa simpleng palitan ng mga salita, naramdaman agad ni Elias ang kabutihan at dedikasyon ni Andrea. Hindi ito ang tipikal na babae na humahanga sa kanyang tagumpay o kayamanan. Nararamdaman niyang si Andrea ay may sarili nitong mundo, may sariling mga pangarap at may sariling dahilan upang magsikap sa buhay. Para kay Elias, tila ito ang bagong aspeto ng buhay na matagal na niyang hinahanap. Isang taong kayang maunawaan at magbigay ng inspirasyon sa kanya, hindi lamang bilang negosyante kundi bilang isang tao. Sa mga sumunod na buwan,
patuloy silang nagkita sa iba't ibang pagkakataon. Mga events para sa paaralan, mga proyekto ng community development, at minsan pa sa mga simpleng coffee dates. Sa bawat pagkikita nila, mas lalong lumalalim ang damdamin ni Elias para kay Andrea. Ngunit hindi lang si Elias ang nakaramdam ng pagbabago. Si Andrea, bagamat sanay sa simpleng buhay, ay nakahanap ng bagong inspirasyon kay Elias. Ang sipag, tiyaga, at determinasyon ni Elias ay nagtulak kay Andrea na pag-isipan ang mas malalaking layunin sa buhay. Elias, alam mo, dahil sa'yo, parang gusto ko pang magsikap ng higit pa para sa mga bata. Hindi lang sa eskwela, kundi pati sa mga pamilyang pinagsisilbihan namin. Sabi ni Andrea isang gabi habang sila'y nagkakape. Andrea, hindi mo alam kung gaano ako natutulungan ng mga salita mo. Ikaw ang nagbabalik sa akin sa mga dahilan kung bakit ako nagsimula. Hindi para sa sarili ko, kundi para makatulong sa iba. Sagot ni Elias. Ngunit hindi naging madali ang kanilang relasyon. Sa likod ng kanilang inspirasyon sa isa't isa, hinarap nila ang iba't ibang pagsubok. May mga panahong kinakailangan ni Elias na magpunta sa malalayong bansa para sa negosyo. At may mga pagkakataong si Andrea naman ang abala sa mga school activities at outreach programs. Nagkaroon ng mga panahong halos hindi sila magkita o magkausap ng matagal. Elias, hindi ko na alam kung kaya ko pa. Sabi ni Andrea minsang nasa telepono sila. Andrea, pareho tayong may mga pangarap, pero alam kong kaya natin to. Hindi ko ito gagawin kung hindi kita mahal. Sagot ni Elias, sinusubukang panatilihin ang kanilang koneksyon kahit malayo sila sa isa't isa. Dumating pa ang mga oras na kailangang harapin ni Elias ang opinyon ng mga taong nasa paligid niya. Marami ang nagtanong kung bakit si Andrea, isang simpleng guro, ang pinili niya sa kabila ng dami ng mga babaeng mas mataas ang estado sa lipunan. Ngunit hindi pinansin ni Elias ang mga iyon. Para sa kanya, ang puso ni Andrea ang pinakamahalaga. Sa kalaunan, natutunan nilang mag-adjust sa buhay ng isa't isa. Mas pinili nilang maglaan ng oras, kahit na minsan ay mahirap. At dahil sa kanilang pagtutulungan, hindi nagtagal, ay dumating ang araw na nagpasya si Elias na tanungin si Andrea ng isang bagay na matagal na niyang iniisip. Sa isang gabi na puno ng mga bituin, sa lugar kung saan sila unang nagkita, sinabi ni Elias, Andrea, ang buhay ko ay nagbago nang makilala kita. Nahanap ko ang bahagi ng sarili ko na nawawala, at iyon ay ikaw. Gusto kong makasama ka, hindi lang ngayon, kundi sa mga susunod na araw, buwan, at taon. Andrea, pakakasalan mo ba ako? Napaluha si Andrea, ngunit ang mga luha niya ay luha ng saya. Oo, Elias. Oo. Ang kanilang kasal ay simple, ngunit puno ng pagmamahalan. Sa araw ng seremonya, walang magagarang dekorasyon o malaking selebrasyon. Ang mahalaga para kay Elias at Andrea ay ang makapagsimula ng bagong yugto ng buhay kasama ang bawat isa. Pagkatapos ng kanilang kasal, sinimulan nila ang kanilang sariling pamilya. Bagamat pareho silang abala sa kanilang karera, palaging nanatili ang kanilang pagmamahalan at suporta sa isa't isa. Sa bawat bagong araw, nararamdaman nilang mas lalo silang naging matatag, hindi lamang bilang mag-asawa, kundi bilang dalawang taong nagbigay ng inspirasyon sa isa't isa upang patuloy na umunlad, magmahal, at makatulong sa iba. Matapos ang mahaba-habang paglalakbay sa buhay at negosyo, isang araw ay napagtanto ni Elias na panahon na upang bumalik sa bayan kung saan siya nagsimula. Hindi na siya ang batang iniwan sa isang kubo sa gubat. Siya na ngayon ang taong umangat mula sa kahirapan, ang nakapagpatayo ng sarili niyang imperyo, at ang nagpakilala ng kanyang pangalan sa mundo ng negosyo. Ngunit hindi niya nakalimutan ang kanyang ugat. Hindi kailanman nawala sa kanya ang alaala ng simpleng buhay, ng gubat, ng kubo, at ng kanyang naging daan upang maabot ang kinalalagyan niya ngayon. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, bumalik siya sa lugar na iyon,
ngunit hindi bilang isang tao na nais balikan lamang ang nakaraan. Nagbalik si Elias bilang isang tao na may misyon. Ang tulungan ang susunod na henerasyon ng mga nangangarap at ang ibahagi ang kanyang kwento upang maging inspirasyon sa iba. Unang tumungo si Elias sa baryo kung saan unang lumago ang kanyang maliit na negosyo. Ngayon, may dala na siyang mga bagong plano. Alam kong maraming kabataan dito ang nangangarap ding umasenso, sabi niya sa harap ng isang grupo ng mga estudyante. Dati, wala rin akong ibang pangarap kundi mabuhay ng maayos. Pero natutunan ko na ang bawat hakbang, kahit gaano kaliit, ay may papel sa pag-abot ng mas mataas na layunin. Kasama ang kanyang team, inilunsad niya ang isang proyekto na naglalayong magbigay ng training sa mga kabataan. Dinala niya sa baryo ang mga kilalang eksperto sa iba't ibang larangan upang magturo ng disiplina, financial literacy, at basic entrepreneurial skills. Hindi lamang ito para sa mga bata, pati na rin sa mga matatanda na nais magsimula ng sariling negosyo o magpatuloy ng kanilang mga naumpisahan. Elias, ang galing mo namang makaisip ng ganito, sabi ni Mang Temyong, ang dating kaibigan ni Elias na ngayon ay isa na rin sa mga tumutulong sa proyekto. Hindi lang ito para sa akin, Temyong. Kung noong bata ako'y may nagturo sa akin ng ganito, baka mas maaga akong natutunan ang mga aral na nagbigay daan sa tagumpay. Gusto kong ibalik iyon sa mga tao dito, sagot ni Elias. Isa pa sa mga ginawa ni Elias ay ang pagtatayo ng mga negosyo sa mismong bayan. Subalit imbes na magbukas lamang ng mga bagong establishmento, pinili niyang suportahan ang mga maliliit na negosyante. Nakipagpartner siya sa mga lokal na magsasaka, karpintero, at mga mananahi upang magkaroon sila ng mas malaking merkado. Binigyan niya sila ng kapital upang palaguin ang kanilang mga produkto, tinuruan silang magbenta sa online platforms, at itinuro ang tamang paghawak ng pera. Ang tagumpay ng maliliit ay tagumpay ng lahat, sabi niya sa harap ng mga negosyante. Kapag ang bawat isa sa atin ay natutong tumulong sa isa't isa, lalakas ang buong komunidad. Habang tumatagal, naging kilala si Elias hindi lamang bilang isang matagumpay na negosyante, kundi bilang isang leader na mapagpakumbaba at handang tumulong. Hindi siya naging yabang sa kanyang estado. Sa bawat panayam na ibinibigay niya sa telebisyon o sa mga seminar, palagi niyang binabanggit ang kanyang pinagmulan. Walang dahilan upang ikahiya ang pinanggalingan mo, madalas niyang sabihin. Kung hindi dahil sa mga hamon ng aking nakaraan, hindi ko malalaman kung gaano kahalaga ang disiplina, sipag, at tapang sa harap ng hirap. Minsan, habang naglalakad sa lugar kung saan naroon pa rin ang lumang kubo na minsang naging tahanan niya, isang batang lalaki ang lumapit sa kanya. Kuya Elias, totoo po ba na dati kayong mahirap? Tanong ng bata, hawak ang isang laruang gawa sa kahoy. Ngumiti si Elias at tumango. Oo, totoo iyon. Pero alam mo ba kung ano ang mas totoo? Ano po? Na hindi mo kailangang manatiling mahirap. Pwede kang magsimula kahit sa maliliit na hakbang. Basta't hindi ka susuko, sagot ni Elias. Ang simpleng kwentong ito, ang halimbawa ni Elias, at ang mga proyektong kanyang inilunsad ay nag-iwan ng malaking marka sa bayan. Hindi lamang naging inspirasyon si Elias, naging simbolo siya ng pag-asa. Naging paalala siya na ang tagumpay ay hindi lamang para sa iilan. Ito'y para sa lahat ng handang magsikap, magtiwala sa sarili, at maniwala sa pangarap. Sa huli, hindi lamang iniwan ni Elias ang yaman o negosyo bilang kanyang pamana. Ang tunay niyang legacy ay ang mga aral na itinuro niya, ang mga taong natulungan niya, at ang kwento ng kanyang buhay na nagpakita kung paano ang isang musmos na bata mula sa gubat ay nagawang baguhin ang kanyang kapalaran at maging isang mapagpakumbabang inspirasyon sa buong komunidad. Sa paglipas ng panahon, mas naging malinaw kay Elias kung ano ang tunay na halaga ng pagkakaroon ng pamilya. Hindi siya makakalimot sa unang pagkakataon na muling humarap sa kanyang tatay. Ang araw na iyon kung saan, matapos ang mahaba-habang taon,
Sa wakas ay nag-usap sila ng masinsinan. Hindi naging madali ang proseso ng kanilang pagbabalikan ng loob. Ilang beses din silang nag-usap bago tuluyang natunaw ang galit at sama ng loob na matagal nang naipon sa pagitan nila. "Alam mo, Elias," sinabi ng tatay niya isang araw habang magkasamang umiinom ng kape sa harap ng lumang kubo. "Hindi ko akalaing darating ang araw na mag-uusap tayo ng ganito. Sa dami ng ginawa kong mali, hindi ko inakalang may pagkakataon pa akong makabawi. Ang importante, nandito tayo ngayon, tay." Sagot ni Elias, tahimik pero may bigat ang tono. "Hindi na natin maibabalik ang nakaraan, pero maaari pa nating baguhin ang hinaharap." Sa loob ng mga sumunod na buwan, mas naging maayos ang kanilang relasyon. Tinanggap ni Elias ang kahinaan ng kanyang tatay at sinubukang intindihin ang mga desisyong ginawa nito noong araw. Sa kabila ng sakit na naidulot sa kanya, mas pinili niyang patawarin ito. At ang tatay naman niya, bagamat hindi maibalik ang mga nasayang na taon, ay nagpakumbaba at nagpakita ng pagsisikap na maging mas mabuting tao. Sa huli, nagkaroon ng respeto at pag-uunawaan sa pagitan nilang mag-ama. Samantala, nagkaroon din ng pagkakataon si Elias na muling makasama ang iba pang miyembro ng kanyang pamilya. Matapos ang matagal na panahon, nahanap niya ang kanyang ina at mga kapatid. Ang kanyang ina, na sa kabila ng lahat ng hirap, ay nagpatuloy na magtrabaho at alagaan ang natitirang pamilya, ay hindi makapaniwala nang makita si Elias. "Elias, anak, hindi ko alam kung kailan kita ulit makikita." Halos humagulgol na sabi ng kanyang ina habang niyayakap siya. "Inay, hindi ko rin alam kung kailan kita muling makakasama. Pero nandito na ako. Hindi na tayo muling magkakahiwalay." Sagot ni Elias, pilit pinipigil ang sariling luha. Ang kanyang mga kapatid, na ngayon ay may kanya-kanya ng pamilya, ay bumalik din sa buhay niya. Sa bawat kwento ng kanilang pinagdaanan, mas naunawaan ni Elias ang halaga ng pamilya at kung paano ang pagkakahiwalay nila noon ay nagtulak sa kanya upang magsikap ng husto. Nagsimula silang magkita-kita muli ng mas madalas, nagtatag ng mga bagong alaala at binuo ang isang mas matibay na samahan na hindi nila naranasan noong sila'y bata pa. Habang tinatapos ni Elias ang mga chapter ng kanyang mapait na nakaraan, mas naging malinaw din sa kanya ang mga natutunan niya sa buong karanasan. Natutunan niyang ang buhay ay puno ng pagsubok at hindi kailanman mawawala ang hamon. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang disiplina, sipag at tiwala sa sarili ay mahalagang armas upang malampasan ang anumang hirap. Natutunan niya na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kayamanan o negosyo. Ito ay nakikita rin sa kakayahang magpatawad, muling bumangon, at maging inspirasyon sa iba. Dahil dito, nagkaroon siya ng bagong misyon. Hindi na lamang para palawakin pa ang kanyang negosyo, kundi para tumulong sa iba. Sinimulan niyang maglunsad ng iba't ibang philanthropic projects, mga scholarship para sa mga kabataan, livelihood programs para sa mga mahihirap, at health initiatives para sa mga komunidad na walang sapat na serbisyong medikal. Ang daming oportunidad na pwede nating maibigay sa mga tao, sabi ni Elias sa kanyang team. Kung maibabahagi natin ang mga natutunan natin, mas maraming buhay ang mababago. Pinili rin niyang magturo sa mga paaralan at komunidad. Ibinabahagi ang kanyang kwento at ang mga aral na natutunan niya. Bawat seminar at workshop na ginanap niya ay laging puno ng mga taong nais makinig at matuto. Sa bawat talumpati, palagi niyang sinasabi, hindi mahalaga kung saan ka nagsimula. Ang mahalaga ay kung paano ka nagpursige at kung paano ka tumulong sa iba habang umaangat ka. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa lahat ng nakapaligid sa iyo. Ang masaya at simpleng buhay kasama ang kanyang pamilya ang naging huling bahagi ng kwento ni Elias. Sa tuwing nagtitipon-tipon sila sa isang hapagkainan, naalala niya ang mga araw sa kubo kung saan ang simpleng pagkain ay sapat na
upang makaramdam ng saya. Ngayon, kahit nasa mas maginhawang kalagayan na sila, ang simpleng sama-samang pagkain at pagtawa ang pinakamahalagang bahagi ng kanilang araw. "Ang dami na palang nangyari, anak," sabi ng kanyang ina habang hawak ang kamay niya. "Opo, inay. Pero lahat ng iyon ay nagdala sa atin dito, sa mas maayos at mas masayang buhay," sagot ni Elias habang nakangiti. Sa huli, si Elias ay naging simbolo ng isang tao na hindi lamang nakaahon sa kahirapan, kundi nakapagbigay din ng pag-asa sa iba. Sa lahat ng hirap at sakripisyo, sa lahat ng sugat at galos, natutunan niyang ang pinakamatibay na pundasyon ng tagumpay ay ang pamilya, ang pananampalataya sa sarili, at ang kakayahang magbigay ng inspirasyon sa iba.